O, eto mga minamahal, pag-usapan natin kasi pinagtawanan po ng Malacanang itong si former President Duterte nung tinawag niyang sponsored na attack dog itong si former Senator Antonio Trillanes. Tinawanan po siya mga minamahal ng Malacanang at tinawag na guni-guni mo lang yan. Hallucination mo lang yan. Nanggaling na po ito mismo sa bibig ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So, alam nyo naman po yung issue, no, mga minamahal. Bago natin ipanood yung balita sa inyo, alam nyo naman yung issue na itong si former Senator Antonio Trillanes willing magpasampal. Pumirma lang itong si former President Duterte ng kanyang bank waiver. Actually, hindi naman talaga na-triggered itong si Digong nung pinagbintangan na tumatanggap ng pera sa droga, yung kanyang mga anak. Diba? Hindi siya doon na-triggered yung tinatawag na mafia. Hindi siya doon na-triggered. Na-triggered lang itong si Digong pag pinag-uusapan yung bank waiver. Kasi matagal na itong binubulat-lat ni Trillanes since then pa, mga minamahal. Lalo pat para malaman natin kung gaano na ba kalaki yung ill-gotten wealth ni former President Duterte. Diba? Ngayon, si Trillanes, matagal niya nang sinabi yan. Kinasuhan na nila ng sandamakmak na kaso itong si Trillanes. Sinira pa nga yung image na kesyo si Trillanes daw yung nagbenta ng West Philippine Sea. Diba? Ang daming ginawang demolition job, ang daming ginawang execution ng dating administrasyon ng mga paninira dito kay Trillanes. And akala nila itong si Trillanes ay matatakot, titigil sa pakikibaka, sa paglalahad ng katotohanan. Maybe kanya-kanyang puto na lang yan, kanya-kanyang pagkakataon, kanya-kanyang panahon. Matagal pong inantay ni former Senator Antonio Trillanes yung pagkakataon na iyon na magkita itong si Digong at siya mismo, di ba, para masabi sa kanya ng harap-harapan yung kanyang mga ginagawang kasalanan sa harap mismo ng taong bayan, di ba? So, matagal na yan, 2017 pa po itong issue na to. Tapos sasabihin ni Digong na attack dog ng Malacanang. Sinasabi lang nilang attack dog ng Malacanang kasi iniisip nila, tinuturing nila na kaaway ni Digong ang Malacanang. Na kesyo wala naman daw siyang ginawa kay Marcos noon, bakit daw siya ginaganito? Anong wala? Di ba, paano nasabing wala? Ang dami nating nakitang anomalya ng mga sinasabi ni former President Duterte dito kay PBBM na kesyo bangag. Ano nangyari dito? Na kesyo bangag, na kesyo adik, di ba? May sakit. Kung ano-anong mga paninira ang sinasabi ni former President Duterte dito kay PBBM. Hindi nga to pinatulan. Tapos bigla-bigla mong ipapasok sa eksena na wala naman kaming ginawa sa'yo. Wala naman akong ginawa kay Marcos. Wala naman akong kasalanan ko dyan. Like, di ba dapat si PBBM mismo yung magsasabi niya na ano yung kasalanan ko? Bakit pinagbibintangan mo na naman ako? Nakagagawan ko lahat ng ito. Di ba parang gano'n? Dapat si PBBM ang mag-question ng ganyan eh. Masyadong pa-victim. So ngayon, ito yung balita kung saan pinagtawanan nitong si Digong ng Malacanang. Dito muna tayo kasi may recap dito eh. Suportado ng Malacanang ang pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon ayon kay dating Pangulong Duterte. Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilya Duterte na tumatanggap umano ng salapi mula sa drug lords. Dating itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Hindi gagalaw yan. At saka mga minamahal, maidagdag ko sa inyo yung reason ng pagpunta ni former President Duterte doon sa House Quadruple Committee, hindi dahil para linisin niya yung pangalan niya, kundi para linisin ang pangalan ng mga anak niya kasi ang bantot-bantot na. 'Di ba? Lihis issue, clean up the mess. Yan yung ginagawa ngayon ni former President Duterte. Kasi wala naman talagang silbi yung mga anak niya sa totoo lang. Dahil yung may political lang naman dito, political fame is yung tatay. So, nadadala ng kasikatan yung
yung mga anak dahil nga sa tatay. Diba? Tatay lang naman yung gusto ng ibang mga Pilipinong nabubudol pa. Alright, so continue. Walang pera yan. Okay, pala ka. At least si Trillanes aminadong walang pera. 'Di ba? Maganda kasi si Trillanes yung aminado. Si Trillanes na walang pera, pero ikaw sasabihin mo wala kang pamasahe, pero ayaw mong permahan yung bank waiver mo, hindi ka naglalabas ng SALN. Ano 'yun? Tataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na wala naman kayong kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Mukhang merong pagkalimot itong si Digong. Wala naman ako kasalanan sa kanila. Hindi naman ako umaatake sa kanila. Ano yung hakbang ng maisog? Ano yung mga demolition job ninyo? Ano yung paninira niyong bangag? Ano yung si Morales? Diba? Hindi ba pang-atake yun sa Malacanang? Ano yung hindi pagbabayad ng buwis na sinasabi mo? Hindi ba yung pang-atake sa Malacanang? Ano ba yung distab plot na pinapakalat ninyo? Hindi ba pang-atake yun sa Malacanang? Sa administrasyon? Ang bilis makalimot ni Digong, no? So, alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Oh, see? So, pagka ganon, See? mapipilitan akong tatakbo ulit ng mayor. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Yung sinungalingan ni Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to fight. Ngayon lang ako nakakita ng nagsasabi ng totoo na tinatawag na sinungaling. 'Di ba? Tinawag nyo noon si Trillanes na nagbenta ng West Philippine Sea and it turns out kayo pala itong merong meet and greet doon sa China. 'Di ba? Nakakatawang isipin 'yun. Alright. Libel cases against him. Magaling lang talaga itong si Digong sa bad mouthing, no? Pero pagdating sa mga facts, talagang umiiwas. Yung naninindak, kasi tarantado itong si Digong. Puro panindak lang ang ginagawa. Abogado. So, para kakasabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni Oh, lamang yan. ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Natatawa ring sinabi ni E.S. Bersamin na mahirap nang pumatol sa mga ganoong pahayag. Ganun na lang. Ano? Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Oh. Hallucination na. Hallucination. Duda rin ang isang kongresista sa aligasyon ni dating Presidenteng Duterte. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Samantala, kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez naman ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain umano ang reputasyon. Eh, yan naman talaga yung yung mga typical DDS mindset. Alam nyo naman itong si Pantaleon Alvarez. Sip-sip tae sa mga Duterte. Ilang beses ka na nga sinuka nila eh. 'Di ba? Ginawa kang tapos tinanggal ka, 'di ba? Sinipa ka, dinemote ka. Hindi ka pa rin tawag dito. Hindi ka pa rin ba natatauhan 'yan? Eh, itong same feather flocks together. Alright, continue. Ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Batay sa kongresista, maaari pa anyang tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo. Dapat din anyang hayaan ang taong bayan ng Bilang Pangulo, ito, kongresista to, pero hindi nag-iisip paano tatakbo ulit bilang Pangulo na in the first place, kung tatakbo siya bilang Pangulo ng bansang Pilipinas, wala naman, one term lang ang presidente. At sa one term na yun, 6 na taon. Hindi talaga, parang lang din yun, no? Yung inisip ni Pantaleon Alvarez, separation ng Mindanao sa Pilipinas. Parang gago, no? Alright.
desisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, ayaang ang korte ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. God bless. Kanselado na ng Quadcom ang nakatakdang pagdinig nito sa November 21 dahil kinakailangan pang ihanda ang mga testigo at dokumento ayon kay Quadcom Chairperson Representative Robert Ace Barbers. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Tapos mayroong kumakalat ngayon na issue, mga minamahal, na ang ICC, totoo na yung ICC nandito sa Pilipinas, according to the Manila Times. But the point here is, yung ini-insist nila na yung ICC daw po yung gumagawa ng question, yung kumikilo sa House Quad Committee. Parang ang baboy naman nun, walang sariling utak, walang sariling desisyon, walang sariling free will ang bansang Pilipinas at kailangan pa nilang dumepende dito sa ICC patungkol nga po sa pagsagawa ng investigation. Tapos yung isisisi nila na yung ICC daw po doon naninirahan sa kay House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Ang daming mga paninira ang ginagawa at tinatrabaho ng kabilang kubol. Kitang-kita na natin yan. Sila yung desperate move. Sila talaga yun. Ini-insist lang nila, yung gawain nila, ini-insist nila sa ating administrasyon. Kumbaga takot sila sa mga sarili nilang multo. That's the fact, mga minamahal. Diba? Yung the way na sasabihin, attack dog ng Malacanang itong si Trillanes, bakit si Bato? Hindi ba nyo attack dog? Itong si Bongo, itong si Robin Padilla, kayo nga, gumagamit nga kayo ng mga senador na gawing attack dog Samantalang itong si Trillanes, matagal niya nang sinasabi yan. Diba? O itong si Morales, attack dog din nila yan. Si Maharlika, attack dog din nila yan, mga minamahal. Samantalang itong si Trillanes, napaka-vocal niyan, matagal na yung issue na yan. Diba? 2017 pa. Kaya ano yung binubunganga? Ano yung problema ni Digong? Tapos kakasuhan, then go ahead. Sige, file a case para malaman natin. Kasi inisyuhan mo na nga yan noon ng kaso itong si Trillanes as if natakot sa'yo. Hindi naman tumigil si Trillanes sa pagsasalita. Hindi tumigil. Never tumigil itong si Trillanes sa pagsasalita, mga minamahal. Diba? Matagal na yan, consistent, hindi nagbabago yung kanyang statement. Hindi katulad dito kay Digong na pabago-bago. So ngayon, sino yung bangag? Alright. So yun po, mga minamahal. So hindi pa ako naliligo kasi ninananam at nilalasap ko yung studio ko kasi kakabalik ko pa lang. Ang sarap talagang bumalik sa hometown mo, no? Alright, mga minamahal. So it's me again, si Nimalisya nyo, at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.